Isa-isang binuksan ng mga operatiba ang mga vault na ito sa Central 1 Bataan. Ang tumambad, higit 100 milyong piso at libo-libong pera ng ibang bansa. Mas malaking halaga ito kesa sa nakuha ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa 29 na vault sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kasama ng mga pulis at PAOK, ang abogado at ilan pang empleyado ng Central 1 nang buksan ang mga vault bilang requirement ng korte. Naroon din ang representatives ng AMLAC at Bangko Sentral. Dadalhin ang mga nakuhang pera sa Camp Crame at magiging parte ng ebidensya laban sa Central 1. Giit ng abogado ng Central 1 na si Don Chong, hindi sila scam company at makikipagtulungan sila sa mga otoridad. Nang matanong kung bakit may malaking halaga sa mga vault, it's a big company employing 1,600 employees. So, this money used for operations, for salary, for payment ng mga various suppliers, etc. dagdag niya, parte ng pera ay para sa sweldo 13th month pay ng 1,500 employees ng Central 1. Pero napag-alaman ng BNC na ang sweldo ng mga empleyado ay ipinapasok sa ATM at hindi ibinibigay ng cash. Samantala, ayon sa abogado, inaasahang mag-report sa Immigration Bureau sa Miyerkules ang 42 dayuhang nahuli noong October 31. Ang isang Indonesian national na kasama nila nakatakdang ma-deport ngayong araw dahil wanted ito sa kanyang bansa para sa mga kasong may kinalaman sa illegal gambling. Ayon kay Attorney Chong, lahat ng foreign nationals ay nasa pangangalaga ng Central 1 at Bataan 2nd District Representative Albert Garcia. Para sa agenda, Nancy Carvajal, BNC.